So ano ba yung nakita ninyo tungkol sa pinost natin sa ating YouTube channel na kung saan ni-reveal natin yung tungkol nga po dito sa sa transformer na letter doon sa ni-reveal ko sa video o sa ating YouTube channel na kung saan yung may nagtanong sa akin patungkol nga ho dito sa ating transformer. So kaya ko ho na nagawa ng kasi merong hindi nakakaintindi patungkol nga ho dito sa video na ang title nun ay DIY step down transformer step down transformer reveal. So ito yon, bigyan ko lang kayo ng bigyan ko lang kayo ng example. Halimbawa itong transformer natin, ito siya, bale ito yung ating 220, ito yung 220 nya, tapos ito yung 17 volts, tapos ito po yung pinaka voltage, ito yung primary, ito yung secondary, tapos yung secondary naman niya ay dito. So ay mali, ito yung 17, mali pala ako. Okay, so ito yung yung sa letter E tsaka sa letter I, ito yung 220 volts, tapos ito yung secondary na pinaka maliit na voltahe. So dito ito yung so itong voltage na to ay itong 9 volts. So dito naman sa secondary, sa pangalawa pang secondary pa, ito 1 2. So ito yung 17. Kung susumahin natin dito, ito yung sabihin nating 17 0 17. Ngayon, doon sa mga doon sa mga nagtataka bakit po transformer from inner core, kasi from start dito sa windings papunta dito sa part na to, ang kasi niyan, ang connected dito sa dito sa wirings niya, ito yung 220. Yung 220 kasi niya, ito yung papunta dito sa may part na to, ito yung 9 volts, tapos ito ang 9 volts kasi niya, dito siya maglalabas from 220 volts input going to papunta dito sa isang linya line, tapos ito yung nakakabit dito, tapos neutral by 220. So itong sa 9 volts, itong 9 volts, mula 9 volts dito mapupunta naman dito sa 17 ho siya. Ngayon may concern kasi ito explain ko sa inyo. Yung 220 na yon, syempre ito yung sa amin kasi dito ay 230 volts DC or AC. Kasi may mga nagtatanong sa akin bakit daw hindi na masilip. Yung nakita nyo dun sa video, doon sa naturang step down, from 9 volts nakatap siya dito sa 17. Yung niya is 230. Yan, 230 siya. Ito yung normal voltage ng
kuryente. Tapos dito, ito yung 220. Tapos kasi dito 230 yung sa amin. 230, 220. Tapos ang itatap dito sa ground, iano natin dito kasi sa ground ay sa 238 siya nakatap. So bakit ho ganon? Kasi yung pag-switch niya dito sa 230, mapupunta siya dito dapat sa 238. Nung ito gawin natin siya, ito gumawa pa tayo ng 240 pa. Yan. So 246. Ngayon, yung pag-switch niya dito sa part na to, ito yung linya, tapos ito yung pang switch. Ito yung pang switch niya. Switch. Yung pang switch niya dito, sa sa 200 line, tapos yung pinaka niya, yung pinaka switch niya dito ay nagpipihit siya kasi yung niya, yung pinaka switch niya dito, pag nag-tick yung switch niya, ibig sabihin hindi mamamatay yung kuryente. Ngayon, may mga nagsasuggest sa akin bakit daw hindi daw masilip yung circuit ng transformer. So ganito po yung mga boss, kasi yung transformer ho kasi noon, yung pinaka transformer kasi nitong malaking to, hindi po kasi siya matatanggal, 'di ba? Hindi kasi siya matatanggal kasi nga yung pinaka screw noon sa loob, hindi kaagad-agad matatanggal at yon ay nakasil. Tapos yung isa pang transformer dito, syempre hindi ko pa kasi alam yung circuit nun wala pa kasi akong alam doon sa isa pang transformer. Pero ang pinakaalam ko lang dito is itong transformer na to na 230. Dumaan siya dito mula sa neutral. Ang neutral kasi dito mag-i-increase muna siya dito sa 220 volts. Tas pag nag-switch kasi siya 220, 230, 48 at 38, tsaka 46. Tapos ang makikita nyo lang dito, pag depende lang ho dun sa mga depende lang ho dun sa sitwasyon ng kuryente nyo. Kasi ang kuryente natin sa bahay is very unstable. Kaya may mga nagsasabi ho na bakit daw unstable ang kuryente natin sa bahay. Depende kasi ho yun sa lugar na kung saan unstable yung kuryente natin. Kaya ina-advisean ko lang kayo na gumamit kayo ng ABR para hindi kayo masiraan ng gamit. So kung choice niyo yun na gumamit kayo ng ABR, syempre yung pinakita ko sa inyo na video tungkol ho doon sa step up from step down to relay to servo, kasi dumaan kasi yun yung nakadepende lang ho kasi dyan sa ng kuryente. Kailangan pag once na tumaas yung kuryente ninyo sa inyong mga bahay, kasi totally pag once na pag once na nag-fluctuate, tumaas yung kuryente, may ibig sabihin kasi doon na pwedeng masira yung mga gamit natin sa bahay. Kaya ini-encourage ko lang kasi kayo na gumamit ng ABR. Pero kung gusto niyo na wag gumamit ng ABR, pwede naman kung gusto niyo. Hindi ko naman kayo pinipilit na
na gumamit kayo ng ABR. So nasa sa inyo yun. Ngayon, kung gusto nyo na gumamit ng ABR at ayaw nyo masiraan ng gamit, pwede naman. Pero ang may papayo ko na sa inyo, ang paggamit kasi ng mga appliances kagaya niyan, TV, rep, pwede naman. Pero hindi ko kayo mapipilit kung kayo ay mag-ABR o hindi, kasi nasa sa inyo yun. Pero sa amin dito sa bahay, pag nag-ABR kami, pag nanonood kami ng TV, kahit ba maghapon ba kami manood, syempre may APR kami para hindi masyado masira yung TV. Kasi ganito ang sistema dito. Pag once na nag 230 yung voltahe namin dito, minsan kasi ang kuryente namin dito sa bahay is 200. Tumataas siya pag sa hapon 238, 39, 40. Tumataas siya. Minsan nga tumataas siya mga nasa 242, 41. Bibigyan ko lang kayo ng explanation kung bakit tumataas yung voltage ng kuryente namin. Kasi dito sa lugar namin, dito kami nakatira sa mga malalapit sa industrial, sa mga mall. Kasi kasi yung ano ba tawag dito, yung fluctuation ng kuryente namin dito ay hindi masyado maganda. Kaya dito sa amin, kaya ayaw lang namin masira yung mga gamit namin sa bahay katulad ng TV. Pwera nandito sa amin kung gagamit kami ng electric fan, kasi ang electric fan pwede namang advisable na saksak mo lang sa kuryente. Iba naman yung sa ABR, iba naman yung sa mismong outlet. Kasi dito, hindi ko pwedeng isaksak yung ABR ay yung electric fan sa ABR. Kasi nga servo motor. Kaya dito sa amin, nung time na manipis pa yung wire namin, ang voltage na kinukuha namin nasa 220, 22, minsan nga 24 eh. Minsan 24 ang nakukuha namin voltage sa bahay. Ngayon, nung nagpakabit kami nagpadagdag kami ng wire, tumaas siya ng mga nasa 230. So napakaganda ng ano namin. So okay lang 'yun kasi ang ano namin, ang voltage namin nung araw na 'yon, mga nasa 220 lang. Ngayon nung nagpakabit kami ng wire, 230. So maayos na yung nagagamit yung mga gamit namin sa bahay. Kaya advisable talaga na na kami dito sa amin nag-aircon. Minsan tag-init, minsan hindi namin nagagamit kasi alam niyo naman ang sitwasyon dito, alam niyo na. Pero dito sa amin, kahit mataas yung voltage ng kuryente namin, ang iniisip namin yung sensitive na parts ng board ng TV namin. Kaya sa amin dito, pagka nasira yung TV namin, sayang yung effort ng namin, ng TV namin kung talaga masisira. So balikan ko lang, ito yung linya, ito yung switch. Kasi yung isang transformer na nakita nyo doon, hindi ko pa na kasi nga hindi pa na hindi ko pa na kukuha yung rewind nun. Kaya sa kaka-rewind ko kasi hindi ko na makuha yung voltage ng kuryente, kaya inaanuhan ko na lang. Kaya minadali ko lang ng masyado yung pag-aano ko sa transformer. So sana may natutunan kayo dito. Ito yung line, ito yung neutral by 220,
230, 238 at 246. So yun lang, at maraming salamat sa inyo lahat, at sana may natutunan kayo sa video na ito. Salamat po.